Binatikos ni Caloocan Congressman Edgar Erice sa kanyang privilege speech kanina sa Kongreso si Vice President Jejomar Binay. Base dumano sa kumakalat na white paper sa gitna naman ng kanyang talumpati. Nambulabog at humiga pa sa session hall ng mababang kapulungan ang ilang militanteng magsasaka. May report si Salima Refran. Nabulabog ang sesyon sa Kamara nang makalusot ang ilang miyembro ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Humiga sila sa lobby at doon nagkilos protesta. Sigaw nila, pigilan ng Kongreso ang utos si Pangulong Noynoy Aquino na palawigin ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Extension. Hindi raw kasi tunay na nakikinabang dito ang mga magbubukid. Tunay na reforma sa lupa! Reforma! Kapit-bisig ang mga relisa kahit pinatatayunan ng security. Ang mga dala nilang banner at papel, hinablot at pinunit ng House Security. Umalis din naman ang mga nagprotesta matapos ang mahigit 10 minuto. Nangyari ang protesta sa gitna ng privilege speech ni Caloocan Representative Edgar Erice. Kaugnay ng sinasabi umano ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na ang Liberal Party at ang Malacanang ang nasa likod ng white paper na nagdadawit kay Binay at anak na si Makati Representative Abigail Binay sa PDAF scam. Panahon na po, Ginoong Tagapangulo, upang ilabas ni Vice President Jejomar Binay ang tunay niyang kulay. At huwag mamangka sa dalawang ilog. Kakambi ba siya ng administrasyon o pinuno ba siya ng oposisyon? Panahon na para ipakita niya ang kanyang pinangalandakang magaling na liderato. Sa lumabas na white paper, sinasabing nakinabang si Binay sa pork barrel ng anak na si Abigail sa pamamagitan ng mga non-government organization na co-founder daw ang pangalawang pangulo at sa Gabay at Pag-asang Masa Foundation kung saan direktor si Godofredo Roque. Kung siya ay tunay nakakampi ng Administrasyong Aquino, dapat ay utusan niya kanyang mga anak at ang mga kapartido na tantanan ng pagbanat sa Malacanang at sa partido ng ating Pangulo. Ngunit kung siya ay tunay na leader ng oposisyon, dapat ay panindigan niya ito. Agad siyang magbitiw sa kabinete. Si Representative Binay hindi nakinig sa talumpati ni Erice pero tinanggi niya sa media mga akusasyon. Fully liquidated and documented daw ang kanyang mga proyekto. Atake lang daw ito para sa 2016 presidential elections. Because ang target naman talaga nila is not me. The target is the Vice President. Why? Because of 2016. Ganun naman ka, 1+1, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si Vice President Binay. Salima Refran, GMA News.